Hi Cakepreneurs! Join me as we make Sally from Nightmare Before Christmas. So, firstly, of course, gagamit tayo ng fondant. You can use Peyotraco, ready-to-roll fondant, or your own marshmallow fondant. Okay? So, syempre, ang pinagkakatiwalaan natin, ang Peyotraco Food Color Gels. Ayan. So, nagmix lang ako ng blue and a little bit of black para makuha yung skin tone ni Sally. Then, kumuha ako ng styrofoam. Ito yung gagawin ko namang headstone kung saan siya nagtago dun sa isa sa mga scenes niya habang pinapanood niya si Jack. Okay, so ikakat ko lang siya sa headstone shape. Then, i-cover na natin ng fondant yan later. Ito naman, ito yung gagawin kong pinaka-base ng pagpapatungan ng headstone and ni Sally. And gusto ko medyo rough yung edges niya, kaya ginanyan ko pa siya. Okay. So, ito naman, gray lang na fondant. Roll out ko lang para ma-cover natin yung headstone. Ayan, cut off lang natin ang mga edges. Okay. Ayan, smooth out any rough edges. Pero kahit hindi na kasi, lalagyan naman natin ng texture yan later. Ayan, then lalagyan natin ng RIP. Inuna ko yung I para ma-make sure kung nakagitna yung RIP. Kasi yun yung gitnang letter. Ayan. Okay, then kukuha lang tayo ng crumpled up na aluminum foil. Ayan, yan ang gagamitin naman natin para lagyan ng texture yung headstone natin. Para mas mukha siyang worn out. Kasi through the years na, diba? Okay, kukover na naman natin ngayon yung pinaka-base na pagpapatungan ng RIP sign at saka ni Sally. Ayan, nag-roll out lang ako ulit ng fondant and then didikit ko lang siya dun sa styro. Ang ginagamit ko pong pangdikit sa styro is edible alcohol lang po. So, either vodka or gin. Kasi mas prefer ko siya kaysa gumamit ng water. Mas mabilis po siyang nag-evaporate and mas mabilis matuyo. Okay, so i-place na natin ngayon yung headstone dun sa base. Ayan, gagamit lang ako ng 2 toothpick dito. Then, babasain lang natin ng konting gin. Ayan. So, next naman po is lalagyan na natin ng texture, yung mismong base niya. Ayan. Pag napanood niyo po yung Nightmare Before Christmas, very iconic po yung texture na yan pagdating sa mga outdoor scenes nila. Okay, fast forward na po natin. Then, dito, nag-roll out lang po ako ng mga swirls. Another something iconic dun sa movie. Mapapansin niyo po dun sa mismong pinagtutungtungan ni Jack Skellington is pa-swirl din siya. Okay, so didikit lang din natin using, again, edible alcohol po. Ayan, parang gusto ko pang mag-add ng konti dito sa front. Okay. Next naman po is gagawin na natin yung legs ni Sally. Okay. Ayan, roll out lang po. Then, nalagyan na natin yung sa legs niya, indents.
Then, bago natin i-finish yung pinaka-shape ng legs niya, syempre lalagyan na muna natin ng wire. Yan, para mapwesto na natin siya dun sa headstone. Okay. Ang pinagbabasihan ko po is yung picture po ni Sally on the left side. I got the images from Pinterest. Okay, so gagawin naman po natin ngayon yung kanyang torso. Okay, so isa-slow down natin yung video dito para mas makita po ninyo yung kung paano ko ginagamit yung fingers ko to shape her bust area. Yan. Okay, and then once you're happy with the shape na po, you can place it na dun sa legs ni Sally para mabuo na yung sa katawan niya. To place it dun sa kasama ng headstone is naglagay din ako ng wire through the torso. Then, all the way down natin yan hanggang dun sa headstone para mas secure siya. Ang ginamit ko pong wire dito is I think number 18. Yun din po yung ginamit ko para sa legs niya kanina. Okay, next gagawin naman natin yung kanyang arms and hands. And before ko po ilalagay yung arms niya dun sa katawan, dadamitan na muna natin si Sally. So, same na lang din ng skin tone niya yung gagamitin ko kasi for me, mas madali na ipe-paint ko na lang yung damit niya. Instead na gagawin ko per part yung bawat pieces ng damit niya kasi iba-iba po yung design ng suot niyang damit. Merong iba-ibang pattern. Okay, so kakat off lang natin yung mga excess. And then, syempre susundin natin yung kung ano yung itsura ng damit niya. So that includes the details, pati yung mga wears and tears. So, sisira-sirain pa natin yung damit niya later. Yung arms po niya, hindi ko na nilagyan ng wire. Kasi pareho namang nakadikit sa kanya yan. Okay, yung sleeves naman niya. Yan, may konting punit-punit din yung sleeves niya. Okay, so before we paint the dress, gagawin na muna natin yung kanyang head. So dito sa head po, nagmano-mano po talaga ako kasi wala naman tayong mold. Kaya, ayan, I have my phone beside the head that I'm doing para makita ko po ng mas malinaw yung details nung sa face niya. So, when making character toppers, wag po kayong tatamarin pagdating sa details kasi yun po talaga yung mga crucial parts para makamukha niya talaga yung ginagawa ninyong character. So, ayan. Okay, so every little detail, pati eye bags, gagawin natin dyan. After ni Sally, she has this thin eye bags around her eyes. Okay, so ayan, lagyan natin siya ng makeup niya. And of course, ang favorite kong pinampipaint sa mata is Pietraco
food color na white powder. Okay, lagyan na natin ngayon ng mga butas para sa mga tahi niya sa face. Para sa stitches. Okay, you can use black fondant when doing the stitches po. Para hindi nyo na kailangan i-paint over. Ako, I used the same skin tone color and then I painted over it na lang ng black. Okay, so after painting her face and then putting dots para dun sa eyes niya, gagawin ko naman ngayon yung pilik mata niya. So, I decided to make this thin lines out of fondant din po mismo para nakatayo talaga, nakastick out yung eyelashes niya kagaya ng sa movie. Medyo tedious lang po itong part na to, pero it's worth it naman pag nakita na ninyo yung outcome. Okay, finish na yung face niya. So, next, gagawin naman natin yung sa hair. Okay, kung paano ko gawin yung hair is very simple lang. Ganyan lang siya. Oval shape and then nilagyan ko lang ng lines. Then, ayan. Nakalimutan ko kasi yung videohan kanina. Pero, so far, ganun lang naman ang ginawa ko. Then, pinatong ko lang siya. Squeeze on top and then kinat ko lang sa gitna. Then, ganyan na siya. Okay, lalagyan na natin ngayon ng indent yung details ng sa damit niya. Kasi parang patches ng iba't ibang damit yung design ng damit niya. Okay? Ayan, lalagyan na natin ng tears and huwag natin kalimutan yung lines ng stitches niya sa katawan. If you have a lot of time and patyaga kayo, pwede nyo ring isa-isahing ilagay yung stitches niya sa katawan. But this time, I decided to just indent them. Ayan, minamark ko na lang and then I will paint it over with black later. Okay, next gagawin na natin ngayon yung sa shoes niya. Ayan, using black food color gel sa fondant. Okay, that's one. And the other one. Then, tsaka natin i-bend natin kung paano natin siyang gustong nakaporma. Okay, time to paint. Ayan, so susundin lang natin kung ano yung mismong design ng damit ni Sally sa movie. Yan, as you can see po, nanonood ako ng Nightmare Before Christmas while making Sally. Ganyan po ako madalas kapag gumagawa ng cake toppers. Kung ano yung ginagawa ko, I'm watching it while doing it. Yan, siguro mga 3-4 times kong pinanood yung Nightmare Before Christmas while making Sally. So, ganun katagal ko po siyang ginawa. Kasi nade-distract din ako habang nanonood. Okay, yan. Paint naman natin ngayon yung headstone and yung pinaka-base. And we are done. Thank you for watching po and sana meron kayong mga natutunan na tips and tricks dito sa ating demo. Thank you so much. Bye!